Hindi man po siya yung presidente na pirma lang ng pirma ng mga dokumento. Talagang nire-review nila. Napaka-importanting dokumento po. Itong General Appropriations Act, napaka-importanting batas. Yung very existence ng ating government operations mismo, ang nakataya dito, alangan man na approve without thinking. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tinanong mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng mainstream media tungkol sa petisyon ni Ongab sa ni Vic Rodriguez laban sa 2025 GAA na gustong i-declare na unconstitutional kasi may mga blank items niya. Sabi ng mainstream sa kanilang tanong, ano niya Mr. President, may contingency plan yung ating gobyerno in case paboran yung mga petitioners. Sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siguro, sabi nga dito sa amin, iuyam-uyaman na. Inis na siguro yung ating Pangulo sa destabilization na ginagawa ng mga Duterte, ang kampo ng mga Duterte. Wala niya? No. We shut down everything niya. Sarado ang gobyerno. Walang budget Yan ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Damay-damay na. Anyway niya, yan ang gusto niya nila. Yung balita dito mga kababayan, report ng ABS-CBN, President Ferdinand Marcos Jr. on whether the government has a contingency plan should the Supreme Court decide in favor of the petition to nullify the 2025 national budget. Sagot ng ating Pangulo, no, we shut down everything. I guess this is what they want, yung matuloy ang destabilization nila. Yan niya, Mr. Maravillas, talagang ganyan ang mangyayari. Yan ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng mga alam naman natin, unang-una, malabo na paboran mga kababayan. Yung petisyon, kasi sabi nga po ni Chis Escudero, first time niya na mangyari na yung BICAM report, i-declare na unconstitutional. ang dapat niyang i-declare yung GAA, wala man na niya doon na diferensya na nakita kami. Walang empty o blank items, blank entries. Kaya malabo itong petition po. Ang analysis ng mga experts po, political analyst, talagang pang-distab ito. Destabilization. Kahit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yun ang sinasabi. Isara natin niya. Lahat isara. We shut down everything. Anyway niya, yan ang gusto nila. Yung matuloy ang destabilization nila. Pag nangyari yan mga kababayan, pati yung Supreme Court, walang pang sweldo. Sasarasi yung Supreme Court. O, diba? Kokuyogin ng lahat ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno na hindi si sweldo. Kakalad ka rin itong si Ungab, si Vic Rodriguez, pati si Digong at si Sara Duterte. Kasi sila yung pasimuno niya. Gustong tablahin mga kababayan kasi ito yung analysis niya, analysis mga kababayan ni La Union Congressman Paulo Ortega. Gusto nilang isabotahe itong 2025 national budget kasi tinanggalan ng 1.3 billion yung budget ni Sara. Ang itinira mga kababayan, 733 million. Sabi nga natin, buti nga tinirhan. Dapat nga 1 peso lang ang itinira. Zero budget nga dapat. Kasi hindi niya maipaliwanag yung paggastos mga kababayan ng pera ng bayan. Pero tingnan ninyo, yung Congress binigyan pa rin siya ng 733 million. Ang gusto nilang mangyari,
tablahin yung ating gobyerno, yung ating administrasyon, itong 2025 budget. Kasi ang mangyayari niyan, halimbawa lang, ninolify yung budget ng Supreme Court, pinaboran sila yung mga petitioners. Reenacted budget po ang mangyayari. Sa reenacted budget, yung budget 2024 ang susundin para hindi maparalyze yung ating gobyerno po, yung operations ng gobyerno. Ang Office of the Vice President, sa 2024 budget, may 1.8 billion. Yun siguro, mga kababayan, ang gustong mangyari ng kampo ni Digong na inolify itong 2025 budget para bumalik tayo sa reenacted na lang sa 2024. 1.8 billion yung budget doon ni Sara sa Office of the Vice President. So, doblado kaysa sa 733 million na binigay sa kanya, at least may 1.8 billion pa rin siya. O, di ba? So, napaka-selfish, mga kababayan, yung motibo. Dito sa petisyon ni Ongab, saka po ni Vic Rodriguez, dating Executive Secretary. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, talaan niya, we shut down everything. Anyway niya, yan ang gusto nila. Yung matuloy yung destabilization nila. Medyo nainis na siguro, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero confident yung ating yung ating gobyerno. Sabi nga ng ating Pangulo, ito anyang dumb blank items in the 2025 budget na sinasabi nila do not exist. Kumbaga dito sa amin, yan anyang kondinadong budget na sinasabi nila na kondinadong blank items na sinasabi nila sa 2025 budget. Wala man anya. Hindi man anya nag-exist. Yan sabi ng ating Pangulo, I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetted it. So for those of you, in up to now, I cannot find those dumb blank items. We'll keep looking. Pero sabi niya, I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think that the presidency is just handshakes and photo ops, I assure you, Anya, that fine print is alive in my office as well. Hindi man po siya yung presidente na pirma lang ng pirma ng mga dokumento. Talagang nire-review nila. Napaka-importanting dokumento po. Itong General Appropriations Act, napaka-importanting batas. Yung very existence ng ating government operations mismo, ang nakataya dito, alangan man na approve without thinking. So, nireview mga kababayan ng mabuti. Hindi lang po ng Palasyo Malacanang. Nandyan yung DBM, nandyan yung Department of Finance, mismong yung Baycampo, other than yung mga critics ng gobyerno. Sila mismo ang nagpapatotoo. And in fact, pati nga si Risa Ontiveros, na hindi kalyado ng ating Pangulong Bongbong, nagsabi na wala mga niyang blankong items dyan sa budget. So ito, malinaw mga kababayan na destabilization. Mismo na yung ating Pangulong Bongbong Marcos kumbinsido na gusto lang na i-destabilize yung ating gobyerno. Kaya sabi ng ating Pangulo, kung yan anya yung gusto nila, we shut down everything. Sa inis ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yun na yung sinabi. But anyway mga kababayan, sa interview kanina ng mainstream media, natanong din sa ating Pangulong Bongbong yung tungkol sa China na ngayon walang tigil sa pagreklamo sa presence ng Typhoon missiles. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, I will return the Typhoon missiles if you stop West Philippine Sea harassment. Yan mga kababayan yung matigas na pahayag ng ating Pangulong Bongbong. So sabi ng ating Pangulong Bongbong, hindi ko anya maintindihan itong ginagawa ng Beijing. Bakit sila nagkukomento dito sa missile system? So sabi dito sa balita,
In an interview with reporters in Lapu-Lapu City, the President laid down these conditions before he agreed to send back the U.S. Typhoon missile system. Sabi ng ating Pangulo, let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. I will return the Typhoon missiles. Tama. Yung ambassador mga kababayan ng China, during the celebration ng kanilang Chinese New Year, let's go back on track niya. Ikayo po ang nawala sa tamang kinalalagyan. Kayo yung gumagawa ng gulo. Kaya kami nagre-react. And we have to secure our country. Kasi nangimasok po kayo dito sa amin. So tama itong sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw ninyong mag-armas kami. Ayaw ninyong mag-modernize kami ng aming defense capabilities. Tigilan ninyo yung harassment. Tigilan ninyo yung ginagawa ninyo dyan sa West Philippine Sea. Ibain ninyo yung ginawa ninyong mga artificial islands na ginawa na ninyong military base. Na ang unang sabi ninyo, kaya kayo nagko-construct ng makeshift silungan lang ng mga mangingisda. Sunod naming tingin, permanent structure na, military structure na pala. Di ba dati wala man kayo dyan? So tama lang itong sinabi ng ating ng aming Pangulong Bongbong Marcos. Tigilan ninyo ang harassment, live and let live tayo. Then, ipag-uutos niya na ibalik sa Amerika itong Typhoon missile. Pag hindi ninyo ginawa, tuloy-tuloy kami na mag-armas to defend our territory. Sabi ko nga, mga kababayan, mas maganda, may 5,500 nuclear warheads yung Amerika. Pero tingin ko, ito yung direksyon mga kababayan. Itong pagtitraining na sa ating mga sundalo, kung paano mag-operate nitong missile launchers po. Kasi, yun ang possible plan. Iposisyon yung mga nuclear warheads, kahit 1,000 nuclear warheads po. Para pag pumasok yung China dito, o di ubusan tayo ng lahi. Di ba? Walang magkinabang sa West Philippine Sea. Pati kayo. Yan sabi ng ating Pangulo. Tigil nila yung ginagawa nila. Ibabalik ko lahat yan. Kaya sabi ng ating Pangulo, I do not understand their comments on the Typhoon missile system. We do not make any comments on their missile systems. And their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. Ang gusto nila mga kababayan, hindi lang tayo gumalaw, matulog lang tayo rito. Habang kinakamkam nila, ginagawa nila yung creeping invasion, matulog lang tayo. Pati yung ating political system, pinasok na nila. May mga kandidato na tayo na agents ng China. You see, ganon sila katindi. Walang tigil sila sa paniniktik sa atin, pangingialam. With ultimate objective po na, alam nyo na, hawakan tayo sa liig. Total invasion. Mga kababayan, yung plano nila. Yes, sabi naman po ni National Security Advisor Eduardo Año, as a sovereign nation niya, ang ating bansa has the right to determine the most appropriate measures to safeguard its security and the well-being of its people. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po.
Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.